I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Alam nyo ang isang bagay na napakahirap gawin ng isang tao? Yan ay yung magpatawad ka sa kapwa mo na nagkasala sa'yo. Magpatawad ka sa tao na nakagawa ng hindi maganda sa'yo. Yung magpatawad ka sa tao na nakasakit ng sobra ng iyong damdamin, gumawa ng mga hindi magagandang bagay at karumal-dumal na bagay sa iyong buhay. At papatawarin mo siya. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung ginawa ng asawa ni Charlie Kirk. Pagkatapos patayin ng kanyang asawa, yung pumatay sa kanyang asawa, ay natutunan niya rin patawarin dahil lamang yan sa tulong at biyaya ng Panginoon, mga kapatid, dahil sinasabi ng Biblia, love your enemy, forgive them. Yung mga nagkasala sa iyo, patawarin mo sila. Kung paanong ang Diyos Ama ay pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ganun din naman ang mga nagkasala sa atin, ang mga gumawa ng hindi maganda sa atin ay dapat pinapatawad din natin. Kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano at ang pananampalataya mo ay galing sa Biblia, dapat alam mo kung paano magpatawad sa kapwa mo, kung paanong pag sila ay nagkasala sa iyo ay papatawarin mo rin sila. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Sabi ni Peter, Panginoon, hanggang kailan ba ako magpapatawad sa kanila? Hanggang makapitong beses? Hindi. Sabi ng Panginoon, hanggang 70 times 7. Ibig sabihin, ang ating pagpapatawad sa ating kapwa ay walang hangganan yan. Hanggat kaya mo magpatawad ka. Kung may magkakasala sa iyo ay patawarin mo. Pero ganun nga lang ba talaga kadali yan? Hindi madali yan, kaibigan, kapatid. Kaya nga kailangan natin ang gabay ng Diyos para magawa natin yan. Sa ating bilang mga tao, mahirap gawin yan. Hindi yan basta-basta magagawa ng tao. Pero salamat sa Panginoon na yung kanyang pag-ibig na pinadama sa atin, ay ganun din naman natin dapat ipinapadama sa ating mga kapwa. Na kahit pa sila ay nagkasala sa atin, hindi nangangahulugan na parabang natatapos na ang lahat sa bagay na yon. Alam nyo, ang nakakalungkot, marami sa atin mga Kristiyano pa ay hindi marunong magpatawad sa kapwa. Maigi pa yung mga unbeliever. Natututunan pa nila magpatawad sa kanilang kapwa. Kamusta ka, kaibigan, na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Hanggang ngayon ba may kinapupuutan ka pa rin sa iyong puso at hindi mo pa rin makuha magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo? Anong bigat ang dinadala mo? Anong sakit ang nararamdaman mo? Bakit hindi mo kaya magpatawad? Alam nyo, tunay ang sinabi ng ating Panginoon, forgive them, for they know not what they do. Ibig sabihin, hindi nila alam yung ginagawa nila. Nawa, kung may mga nagkasala din sa iyo, isipin mo na lang na hindi nila alam yung ginagawa nila, kung bakit nila nagagawa na saktan ang iyong damdamin. Huwag mong hayaan, kaibigan, na maging kasing tigas ng bato yung puso mo. Tatandaan mo, maiksi lang ang buhay. Huwag mo nawang lagyan pa ng puwang sa iyong puso ang puot at ang galit at ang sama ng loob sa iyong kapwa. Kung meron nagkasala sa iyo, patawarin mo. Anumang bigat yan, anumang kasalanan yan, hayaan mo na ang Panginoon. Nasa Kanya ang judgment, mga kaibigan, mga kapatid. Hayaan na natin ng Panginoon. Hayaan na natin na Siya ang kumilos para sa atin, hindi tayo sa ating mga sarili. Kaya pagdating sa mga ganyan, iasa natin sa Panginoon ang lahat at makikita mo, gagaan ang pakiramdam mo dahil habang ikaw ay may daladalang bigat sa iyong puso, hindi magiging okay ang iyong pakiramdam. Gumagawa ka lamang ng sama ng loob sa iyong kapwa. At patuloy yan kung hindi mo yan naalisin sa iyong puso, kahit na ikaw ay sumasamba pa, kahit ikaw ay nananalangin pa, kahit na gumagawa ka pa ng para sa Panginoon, ay hindi pa rin buo yung iyong puso dahil meron pa rin natitirang galit sa iyong puso. Ayaw ng Diyos yan, kaibigan, kapatid. Alisin mo yan. Alisin mo yung galit na nararamdaman mo at makikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay at lalong gagaan ang iyong buhay dahil inaalis mo yung mga bagay na humahad lang sa pagiging payapa mo sa pamumuhay sa Panginoon. At tatandaan mo, kapatid, mas masarap mamuhay nang wala kang kaaway. Mas masarap mabuhay nang wala kang sama ng loob dahil ang hirap mabuhay na may dinadala kang bigatin. Naglilingkod ka sa Panginoon tapos marumi yung puso mo. Naggumagawa ka sa Panginoon, nagso-soul winning ka, nagba-Bible study ka, umaattend ka ng church tapos ang bigat-bigat ng puso mo, hindi yan kanais-nais sa ating Panginoon. At ito ang tatandaan natin, mga kapatid. Sino ka para hindi magpatawad ng kasalanan? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Siya ay
ay dinuraan, kinuronahan ng tinik, pinagsasampal, at pinako sa krus, mga kaibigan, mga kapatid. Pero tatandaan nyo, ang bumuka lang sa kanyang bibig ay patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, nandun pa rin yung forgiveness. Kaya't sino ka para hindi mo magawang magpatawad sa mga nagkasala sa'yo? Oo, hindi yan madali. Pero ilapit mo yan sa Panginoon, magiging okay yan at magiging madali yan para sa'yo. Dahil tatandaan mo, sinabi ng Biblia, kung ikaw ay hindi makapagpatawad sa mga nagkasala sa'yo, ganun din naman ang Diyos Ama, na paano kanya papatawarin na hindi mo nga rin kaya magpatawad sa iyong kapwa. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.